Senator Bato showed up, and he did not show up only for himself. He showed up to protect the real voice of the people, to protect us. Tayo yung umaalma sa impeachment eh. Tayo yung galit dun sa impeachment na mangyari. 'Di ba? And I cannot be any prouder sa Senate of the Philippines, the 13 majority who chose to do the right thing. Maraming salamat sa Senate of the Philippines dahil nagresponde kayo sa panawagan ng bayan. This is already, nakita na natin the desperation of the administration. Desperation. And sa mga kakampings, hindi kayo bida dito. Supporting actor kayo ni BBM. Correct. Actually, nandun may mga pink vlogger, si Lovely Granada, and another TikToker, yung TikToker na matandang, ang pangalan niya sa TikTok, Bruhe. As in, nobody naman yun. Talagang walang kakwenta-kwentang tao yun. And tao yun ni Trillanes na vlogger. Pero pink siya sa TikTok. They were in the premises. Pagkatapos, pinagsisiguan sila ng mga Duterte supporters doon. Andun sila, kasama sila ng grupo ng NBI, SAS. Okay. Andun sila. Tapos talagang parang, wow, talaga. Talagang front seat ang mga talagang ang kain suka galore. Talagang talagang niyakap na ng mga ito. They think that they could get, pag hindi dumating si Senator Bato, hindi mapapalitan si Tito Soto. But the thing is, ang daming curveballs na nangyari. Dumating si Bato, ikalawa, may dalawang nag-abstain. So nasupalpal talaga sila mga bakla. Oo. Actually, natulig nga daw sila Tulfo. They weren't they did not see it coming that the Senate presidency is going to be changed. Kasi syempre, nangangarap din sila na matanggal si Sara. Dahil pag natanggal si Sara, syempre, ang mga Tulfo, pwede na sila mag-position for 2028. Huwag lang sila yung ayaw nila tumakbo. Hinihintay nyo lang kung tatakbo si Sara o hindi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa aking live, Joey Cruz Live. Inform ko lang kayong lahat that the NBI, the PNP are all trying to arrest Senator Bato sa bisa ng warrant of arrest issued by the ICC. I think they are already confirmed something that we already know. The arrest warrant was issued in 2025 and they are trying to arrest Senator Bato under the strength of that warrant. Ngayon po, alam po nating lahat na ang warrant of arrest issued by a foreign tribunal must be reviewed before the Philippine court. So hindi po pwede na ura-urada, bit-bit mo yung warrant of arrest mo na yan pagkatapos mang-aaresto ka na dito sa Pilipinas. And people are starting to pile up in the Senate of the Philippines area. Ito po yung sa may malapit po sa MOA Arena. If you are near the area, I hope you go there. I hope you join in protecting Senator Bato. Last night, maybe two nights ago, I said, mahirap mag-ask kay Senator Bato na maging hero eh. Alam niyo kung bakit? Kasi when he does that, there is no turning back. Kapag pinili niya na lumaban, there is no turning back. Wala na siyang magiging option after it. So now that he did this for us, please let's go out and protect Senator Bato. Kung malapit po kayo sa area, siguraduhin po natin, nandun po tayo, marami pong tao, mag-pile up po tayo doon. Papunta ka ba sa Senado? Yes, papunta po ako sa Senado. Iniintay ko lang po mag-full charge yung mga china-charge ko. Kasi I might stay
magstay ako doon overnight, magstay ako doon ng matagal. So I'm just charging my gadgets, and once it is full charge, aalis na po ako, mag-end live na ako, tutuloy ko na siguro yung live sa sasakyan. Grabe ang tapang ni Senator Bato. Correct. So, I hope we give our full support to Senator Bato, no? He sees this opportunity, and it cannot be at the best opportunity, at the best moment to do this. So, sana po, kung wala po kayo, hindi po kayo makakapunta sa mga kaibigan po natin sa Visayas, Mindanao, iparamdam po ninyo ang inyong presensya sa social media. Okay? Iparamdam po ninyo ang inyong boses sa social media. Protektahan natin si Senator Bato, okay, para hindi siya kunin, hindi siya dalhin sa ICC ang usap-usapan, at maaaring ito ay kinokonsil din ng gobyerno ng ni Bongbong Marcos ng Bangag, is that ang eroplano ay ready na. Ready ng eroplano na ayan, nakabalik na. Paano nakabalik na, Sas? Nakabalik na ako. Yung laptop ko yung may problem. Yung laptop ko yung may problem. Ayan, akyat ka, Sas? So, ganun yung ganun yung sitwasyon. Now, Senator Bato showed up, and he did not show up only for himself. He showed up to protect the real voice of the people, to protect us. Tayo yung umaalma sa impeachment eh. Tayo yung galit dun sa impeachment na mangyari. 'Di ba? And I cannot be any prouder sa Senate of the Philippines, the 13 majority who chose to do the right thing. Maraming salamat sa Senate of the Philippines dahil nagresponde kayo sa panawagan ng bayan. And the people are already very desperate. We cannot even, we had been asking the Supreme Court to do the right thing. We had been asking the congressmen to do the right thing. And at a very pivotal moment, the Senate of the Philippines did something unthinkable. Changed the leadership, aligned themselves to do the right thing. And for each and every senator who are now in the majority, kayo po ang magsasalba sa Pilipinas. Sana po maging matigas kayo, sundin niyo po ang batas, sundin niyo ang tama, desisyonan ninyo ang trial ni Inday Sara ng maayos, malinaw, naaayon sa batas, dahil pag ang naging usapan sa impeachment ni Inday Sara ay yung usapang naaayon sa batas, I am not worried. Inday is going to win the impeachment case in the Senate. Teka lang, bigyan ko lang ng si Sas ha. Ng link si Sas. Yung live po ngayon na nakikita nyo sa screen is a live from from Engberto's live. Nakita ko nyo kung gaano kayayabang yung mga sila Matibag is becoming the new Torre, no? Yung mga ganyang klaseng public official, yung pasok na pasok sa panlasa ng BBM administration. Joey, do you think kasabwat sila Soto dyan? Well, based on the report read by Senate President Alan Peter Cayetano, it was Tito Soto who allowed the NBI and Trillanes to enter the premises of the Senate. And of course,
alam niya that it is for the arrest of Senator Bato. Alam niya that it is going to be for the arrest of Senator Bato. And I think Tito Soto should be called out massively on this on this matter, no? Para putang ina, gagawin mo 'yan sa kapwa mo senador? Anong klase kang tao? Tumanda ka sa Senado talaga? 'Yan ang gagawin mo sa kapwa mo senador? Hello, Be. Nakabalik ka na? Nakabalik na ako. Ano naging problema? In yung laptop ko, parang I think something with the too much files, ganun. Ayun. At least hindi ako hack. Dami file? Ha? Baka kailangan mo mag-delete ng mga history. Yes, ganun na nga. Ano mo naman kasi grabe ang mahal ng laptop mo, ang hina ng memory ha. Dapat nag-Xiaomi ka na lang. Xiaomi, kunin niyo akong endorser. Gawa ko na mahal na laptop kasi tanga-tanga yung gagamit. To compensate. Empty mo pala bin mo. Ha? Recycle bin mo, empty mo. Ano? Recycle bin mo, empty mo. Ay, in-empty ka na. Ayun. Nakakaloka. Ano masasabi mo sa mga kaganapan today? I really think na this is already nakita na natin the desperation of the administration. Mm-mm. Desperation. And sa mga kakampings, hindi kayo bida dito. Supporting actor kayo ni BBM. Correct. Actually, nandun may mga pink vlogger, si Lovely Granada, and another TikToker, yung TikToker na matandang, ang pangalan niya sa TikTok, Bruhe. As in, nobody naman yun. Talagang walang kakwenta-kwentang tao yun. And tao yun ni Trillanes na vlogger. Pero pink siya sa TikTok. They were in the premises. Pagkatapos, pinagsisiguan sila ng mga Duterte supporters doon. Andun sila, kasama sila ng grupo ng NBI, SAS. Okay. Andun sila. Tapos talagang parang, wow, talaga. Talagang front seat ang mga talagang ang kain suka galore. Talagang talagang niyakap na ng mga ito. Ayun. I think they wanted to cover yung actual arrest on they want to cover the actual arrest of Bato if ever that would happen. Now I think sabi nag-uusap daw sa loob I do not know kasi girl binugbog ng NBI yung sergeant at arms ng isang sergeant at arms ng Senate. And this is something really parang bakit tayo darating sa ganitong punto? Dumating na sa ganitong punto kasi ano na yan? Ano ba sabi ko? Wala. Ano na yan desperation na Ganyan sila ka-desperate na mawala si Sara. Pero sinabi ko na nga, kahit naman hindi umatin si Senator Bato de la Rosa, It's not the pivotal vote. Yeah. It's not even the pivotal vote. Because they thought that they would be able to swing the Ejercitos, JV, and Jinggoy. That's what they thought. Si Jinggoy, grabing pambubuli yung naranasan niya last week. Na, kakasuhan siya. Kaya itong 13 na ito, na senador na ito, you expect na lahat talaga gagawin nila dito sa 13 na senador na ito, na bagong majority. Girl, kahit naman mapunta si Jinggoy or si JV sa kabila, talo pa rin sila. Ano sa 8, 9, 10? Hindi, ang nangyari ngayon, nakita natin na
the executive, wala silang power sa wala silang power sa Senate. Hindi nga ito napigilan ni Bongbong at ni Ma'am Xi. Mm-mm. Ibig sabihin, napaka-loose nung hawak nila sa Senado. Mm-mm. Sa Kongreso kasi pera-pera lang yan, girl. Oo. Pera-pera lang yan. Hindi kailangan. Itong Senado, unang-una, kung babayaran man sila, mas malaki ang bayad. Mm-mm. Mas malaki ang bayad. Why? Because Because ang mas voters, mataas ang risk. kasi ang voters ng senador, national eh. Yes. Mas malaki ang risk nila, 'di ba? Mas malaki ang risk Yeah. nila politically. Mas malaki ang Um, bayad kasi national. So wala ka talaga kagad sa pag wala kang boto, girl, bumagsak ang boto mo sa Mindanao, di ka mananalo. Hindi ka mananalo. Pag national ang takbo mo, hindi ka mananalo. Senador, hindi ka mananalo. So, kaya hindi nila hawak, hindi nila kayang hawakan ang Senado. And I think yun na lang siguro ang ipinangako ng House of Ma'am Xi and Pop Xi na hanggang Kongreso lang kaya namin. mm. In fact, minimiting daw talaga ni BBM yung this is were just no, words from the grapevine. There were several meetings attended by some congressmen with either BBM present or representative from Malacanang is present, asking them na yun nga na kailangan dapat daw yung boto mas madami kaysa sa previous year. And they were able to successfuli do that because the vote that they get in the House of Representatives is 255. Ayun. So mukhang baka kung totoo yun 20 million cash. Ayan. Ganon. And then pero sinasabi daw talaga rin in the same conversation na hindi sila sure kung ano ang mangyayari sa Senate. But they are going to take one day at a time daw pagdating sa Senado. Ayun. Buti na lang nakaupo na si Senator Cayetano. Kung si Soto pa ang nakaupo, naku sigurado i-surrender yan si Bato. Kita mo kanina para wala siyang comment sa nangyayari kay Bato kanina. Well, Soto really wanted to surrender Bato. I think kasi siya ang nagpapasok sa NBI at kay Trillanes sa vicinity. And oblivious siya sa fact na maaaring ang arestuhin si Bato. So I think Tito Soto must be massively called out. Did you do that to your fellow senator? Tito Soto, did you do that to your fellow senator? Certain votes po ang minimum sa Senate ko kaya pinipigilan si Bato. Bakit 13 votes ang minimum? 24 sila di ba? Oo, simple majority. Ano ba simple majority? %50. Kasi hindi nila alam hindi nila alam na may mag-abstain, in fairness. Hindi nila alam na may mag-abstain. Kaya ang kanilang accounting 50% plus 1, which is 13. 13, oo. Okay, kasi they are working on the assumption na walang dalawang mag-abstain. Na walang dalawang mag-abstain and they're gonna get Jinggoy. Yeah, kaso nga may dalawang nag-abstain. Ang tanong, bakit sila nag-abstain? Ibig sabihin, hindi nila nabuo yung hindi rin nila nabuo yung 12. Doon yung kadila for them. Kasi kung susumahin mo, ilan lang yung nandun, yung nag-choose to retain Tito Soto. And that is actually only 9, minus 1, 8. 11 versus 8.
kung tatanggalin mo so ano talaga, so ang eksena nito is tama. Siguro pinapunta nila si Bato in order to break a possible deadlock. Yeah. Enable to break a possible deadlock. So this is all in the realm of possibility. Kaso nga, may curveball, may dalawang nag-abstain, bakla. Ibig sabihin, bakit may nag-abstain? Yung nag-abstain, ito yung, siguro out of respect na lang kay Tito Soto, mag-abstain na lang ako. True. Tapos si Subiri, bakit siya I nag-abstain? think yung simple majority, if everyone, pero kasi the simple majority is still gonna be required kasi yung yeah, you don't work on the assumption kasi mag-a-abstain eh. Kaya siguro yun yung ano nila. 13. They're hoping for a 13. So ngayon, they think that they could get pag hindi dumating si Senator Bato, hindi mapapalitan si Tito Soto. But the thing is, ang daming curveballs na nangyari. Dumating si Bato, ikalawa, may dalawang nag-abstain. So nasupalpal talaga sila mga bakla. Actually natulig nga daw sila Tulfo. They weren't they did not see it coming that the Senate presidency is going to be changed. Kasi syempre, nangangarap din sila na matanggal si Sara. Dahil pag natanggal si Sara, syempre, ang mga Tulfo, pwede na sila mag-position for 2028. Huwag lang sila yung ayaw nila tumakbo. Hinihintay nyo lang kung tatakbo si Sara o hindi. Sabi ni JS Reyes, Ma'am Joey, ano tong pinagsasabi ni Alan Cayetano na wala pang naaresto sa loob ng Senate? Ano to? Teka lang ha, magkalinawan lang tayo. Meron bang warrant of arrest si Senator Bato issued by Philippine court? Wala tayong pakialam doon sa warrant of arrest ng ICC. Okay? Yung warrant of arrest ng ICC has still to go through the validation of the Philippine court. Ang tanong, nangyari na ba yan? Nangyari na ba yan? Para masagot nyo yan, is ICC part of Philippine courts? No. So, if it's not part of a Philippine court, and if there's a valid warrant, let's say na kailangan pa siyang tingnan ng Philippine courts if that warrant is actually enforceable in the Philippines. Ano yan? Sinuko nyo na yung institusyon nyo sa The Hague. Correct. Gaguhan pala kayo. Nakakaloka to. So, kaya ngayon, yung mga nagtatanong na parang, may naaresto na ba sa you're talking about two different arrest warrants here. Okay? And ako, it is my personal belief that, you cannot, a senator in the Senate, okay, enjoys parliamentary immunity, especially if the session is going on, If the session is on. Hindi naman under recess ang Senate di ba? Hindi man naka-recess ang Senate. Ma'am Joey, may post sa Senator Amy tungkol sa employee na nasaktan ng NBI. Sige, teka, punta muna tayo dun saglit. Medyo dumadami na yung tao sa Ito.
Nandito kami sa clinic ng Senado kasi ang balita, ang NBI nag-take over na ng Senate. At ngayon, pilit silang pumapasok dyan sa Senator's Lounge, sa plenary. At nung hinarang ng security ng Senate, kasi may sariling pulis ang Senate, binugbog at sinaktan ang security ng Senate. Talagang hindi na angkop itong nangyayari. Kawawa naman yung security namin. Ay, ano ba naman? Ginagawa mo ng trabaho mo, grabe naman sa ano, sinuto ka talaga? Lahat na. Pwede yung... Sinuntok, dinaganan. Sinutok, nilaganan? Hindi ko. Eh, anong ginagawa mo? Di ba, pinagbabawalan mo lang na pumasok doon? Hindi ma'am, sinasala ko na ganyan palabas kasi advice ko sa amin. This is a different guy from earlier. Yung sa labas ng Senate. Siyempre. So, pinapalabas lang ko na yung mga empleyado po ng building po. Eh, bakit nila lockdown ang Senate? Kanina mo ang Senate? Kanila na? NBI took over the Senate? No ma'am, bali, upon instruction ka rin noon. So, kanina pa lockdown nun. So, nung palabas naman, sinasala namin yung lalabas po. Para ma-hold po yung mga, kung sino po yung Lakas ng tama. Anong ginawa dito? Sinuntok? lahat. Ano ba eh? Pati dito, nag-black and blue ka na. Oh. Nag-black and blue ka na umot dyan. Miski kabila. Kabila. Wala bang sound? Ano ba? Sinuntok ka talaga. Binuhat po papasok na pick up. Ha? Binuhat po din ako. Hanggang sa pick-up nila? Saan ka dadalhin? Hindi ko rin alam. May pamilya rin po ako! Hinarang ko po yung katawan ko doon sa may pintuan po. Hanggang nakita ko kasi One of our lawyers, Hindi yun. ma'am. Siya kasi ako yun. yung bahod. Sabi ko, huwag niyo ako iwan. Sorry. Baka walang yari itong NBI ko. Just to do next So day. you're taking down this testimony. Sorry, I got confused. Yeah, so ikaw pa rin yung kuwan. So, na-ready naman namin yung convoy namin. Same guy, same guy, same guy. Hindi, pero maliban doon, yung sakit mo, yung tama sila, hindi naman tama yun na nakakaligtas sila ng Commotion na ko dun sa labi na. Tinula ko pa pabalik-balik po dun sa may roll after. Then, after nun, pilit nilang pinabali yung risk ko kaya daming Yeah, kaya po, ganos ka dyan eh. pilit nilang tinitwist mo para maprosasan ko. Pero, kung ganun po ako, pati may gases nung natanggal ko. Subuti na lang po nakakawa ko dun sa railings ko dun tayo sa may roll-up. Doon ko nag-backup. Nung hindi ko, nawalan na po ako ng balance po. Kumalo na po ako dun sa may hagdan ng roll-up doon po. Sinakay ka sa, may sakay ka sa loob. Sinakay, as in, isakay po nila po sa sasakyan. Inipit lang doon yung kasama niya sa pinto So, eh. ito po yung pintuan nung nakaganon po yung kamay, yung paa ko sa swimming may isa. Buti na lang nakatakas po ako kasi iba na mo magsalita yung driver ko eh. Nilumura na ako tapos lahat na pwede niyang gawin sa akin, pwede niyang gawin sa loob eh. Buti na lang yung passenger. Hindi, ay ba talaga yan? Ang kapal yan. Medyo kami. Pero nakaalis daw. Nakatakas daw yung mga NBI na so-called, na agent. Yung nagdala. Pero ma-identify. Kami po yung call ko. Basta na-identify ko lang po Magtakbuhan daw eh. mahabang book na nakasalamin ko. Agent na mahabang buhok. Hindi ko alam kung agent siya. Agent ba talaga yun? Tapos, isa rin po yung medyo mataas po yung position na laging naka-gel po ito ba? Magaling po. Sino si Mel? Matibag? Eh kung naka-gel, si Mel Matibag, may salamin. Hindi po. Yung Iba kayo? pinakabaksak yung book. May alta pressure ka ba? Meron po ako. Meron. So, chinek mo na? Kasi bibigyan pa ng konti medyo agitated Kaya ko sa nga. iyo. Just na-check it. Iwangan kita sa abogado. Balikan ka namin. So, you're going to go to Makati na dyan? Yes, ma'am. Coordinated na po. Wala, no, be sure ah. Ay, yung mga nag-dressing naman kay Pato. Opo. Wala po yung commotion ko. As in, bumok yun, hindi eh. Palabas ko yung labi ko. Ayun ako. Dressing ka pa rin. I'm sure elevated ka rin sa press mo. Andito kami sa clinic ng Senado kasi ang OMG.
Your NBI, ladies and gentlemen. So, clarification lang it's the same guy pala. It's the same guy. Siya rin pala yung nilabas dun sa loob pala ng no, ng Senate yung nag-start. And then they wanted to arrest him. Ngayon, umalis siya at talagang pinilit niya na makawala doon sa pinilit niya makawala doon sa control ng mga NBI agents, and the NBI agents nag-alpasan. Putang ina, we are in a circus! Sobrang lala na to. Alam mo, ano to? Buwan pa rin mga NBI agent after mambugbog. If you think you're doing the right thing, bakit tumakbo? Diba? Ayun na nga, no? We live in bangag times. True, grabe, napakawalang hiya, diktador na gobyerno. Bakit kasi taing-tayo si Trilling na ipakulong si Sen Bato sa dahig? May hukuman naman tayo dito. Bakit Hindi, nagiging Duterte? Ang goal kasi talaga nila, mapigilan yung matanggal si Soto as Senate President. Yes, because that's their chance to that's their chance to maneuver the impeachment trial. Kasi nga, wala na silang itong mga friends ang eksena. The crucial, ang kasi nila, sinabi na ni Trillanes noon na ang chance nila 2026 is their last chance. Okay? Pag hindi natanggal si Sara ng 2026, wala na. Mm-mm. That is, si Trillanes mismo nagsabi niyan, hanapin nyo nga kung saan niya sinabi yan, pero may sinabi siya sa ganyan publicly. So kaya, Trillanes is so desperate to do everything. Lahat sila desperate, like mga campings, mga whatever. Kasi nga, last chance na nila yan. Last chance. Kasi pag hindi nila natanggal si Sara ng 2026, bakla kahit campaign funders, mahihirapan silang kumuha. Correct. Mahirapan silang kumuha ng campaign funders. Kasi, kung Amerika para sa kanila, magkano lang ibibigay sa kanila ng Amerika? Like, what? 10 million US dollars? Hindi naman makakabibigay ng ang Amerika ng bonggang-bonggang amount. ng Senado kasi ang balita, ang NBI nag-take over. Correct. It will only give as much. Pero, after that, ano ka na? Ang kalaban mo, Sara Duterte, hindi naman pwede makapaglabas ang CIA ng napakalaking pera. Bakla meron silang limited fundings for all these kind of things, no? Hindi, ang pera nila, unlimited. Ang dami silang pinagkaagastusan. Marami sila pinagagastusan, meron pa sila Iran ngayon, hindi ba? So ngayon, itong sila, kaya this is already an act of desperation. Ngayon, siguro, ang pinangako sa kanila is, kaya naming magpaluwal para sa Kongreso. Pero sa Senado, hindi pa namin alam kung kaya namin makapagpaluwal kasi nga, malaki ang bayad dyan. Congressman pa nga lang, kung totoo, 20 million. Baka congressman lang yan. Kung senador ka, magkano, puro re-electionist, ang daming re-electionist niyan for 2028, ha? So, mga bakla kayo, ang kukunin yan. Bigyan mo kami ng pangkampanya. Bigyan mo kami ng ganito, bigyan nyo kami ng, maraming hihingin yan. Ikaw kung senador ka, ikaw Senator Joey. Senator Joey, bumoto ka na impeachment ni Sara. Kung mukha kang pera, ano sasabihin mo? Magkano bigayin sa Senado, Kongreso? 20M? 20M. 20M? Gusto ko triple. Baka nga hindi lang triple na gusto. Malabong triple. Kasi Justice Corona 50M 50M na kay Justice Corona, na kay diba? Justice Corona So, imposible na if I am it should be at least 1 billion per senator. A billion per senator yan. Kasi una-una, kailangan nila ng pangkampanya sa 2028. Kasi nga, bakala,
tas iniisip niyan, mawawala, maano na talaga, kisa talaga kagad sila sa Mindanao. So, yung pag may kalaban ka na malakas sa Mindanao, bakla mahirapan kang talunin yan. So, yan ang mga iniisip niyan. This is all about political calculation. Kaya ngayon, itong sila is, kaya siguro sinabi lang is ipinangako nila na hanggang ano lang kami, hanggang kongreso lang kami at siguro panakot na ako sa Senado, ganyan. Kaya nga 'di ba sino mga gusto nilang kasuhan, si Joel Villanueva, si Jinggoy Chis Estrada. Chis Escudero, Escudero. Oo. Jinggoy Estrada, Bato. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4. Kung ma-execute nila yung 4 ng sabay-sabay. At the Villars. Gusto rin lang. Pero yung Villars ang ginagawa nila, iniipit nila mga negosyo. At gusto rin nila ipitin yung mga bilyar, hindi ba? Oo. So feeling ko talaga, yung sa mga bilyar, feeling ko nalusutan na ng mga bilyar. Hindi. Canceled mga energy contracts ng mga Villar. Mosh, nung nagsalita ang matandang Villar, nagsalita ang matandang, nalulungkot ako sa ginawa. Yun lang yung statement niya, ha? Bex canceled ang mga energy contracts ng mga Villar. Hindi, pero feeling ko, nalusutan na nila kung ano man yung iba. Kasi yung canceled energy contracts, ano na yan, girl, ano na lang yan, sa loss eme na lang yan. Pero yung mas hindi nila Pero malaki siguro kasi nalusutan na nila. they took away parang a huge income stream for the Villars when they canceled those contracts. So may latay talaga yun, may latay. Pero tama ka, in a sense, nalusutan nila kasi kumbaga parang hindi kaso, pero iniipit yung negosyo, ganon. Hindi yung parang ipapakulong sila, may plunder or whatever, ganon. Hindi ganon, pero inipit nila yung binawasan nila yung income stream ng Villars. Well, kung ipit lang naman, bakla, ang negosyo naman, nababawi naman yan eh. Nababawi naman yan. Yes, diba? yes. Uh-huh. So ganyan, lalo na ilang taon na lang si Bongbong, parang ano ba naman yung maghintay ka ng ilan taon? Mababawi yan. Pero ang Sige, Bongbong pa naman ngayon, 2 years or earlier na, di ba? 2 years earlier. Bilis na lang yan, mga bats. So ngayon, itong nangyari sa Senado, magkasunod to yung Kongreso and yung sa House of Representatives saka sa Kongreso. Sa Kongreso, nakapagluwal ng pera, 'di ba? Nakapagluwal ng pera ng bongga. Ang alakad niya, hindi ba? Okay. Mali-maleta 'yan, 'di ba? Mali-maleta. So kasi ganyan naman 'yan no. Pera or bot? Pera or ka? Iipitin namin yung budget mo, iipitin namin yung ganito, eksena. So, ngayon, nadaan sila sa pera. So, ngayon, impeachment na. Ngayon, pagdating dito sa impeachment, hindi nagagalaw yan Hindi nagagalaw yan sina BBM. Hindi ba? Kasi nga, bakit pa kami gagalaw? Nakapagpaluwal na kami. So, kayo na makakamping. Bahala na kayo dyan. So, ngayon, etong kay Trillanes, ito siguro yung sinabi nila na, okay, kailangan nating maharang si Bato. Ngayon, siguro ang sinabi nila, ang napaluwal ng executive, sige, paano mo sa NBI? Kaso hindi nga, di ba, hindi PNP ang pinapunta. NBI. What siguro has NBI, NBI yung go na go. To do with Oo, NBA kasi nga syempre si Matibag na yan, no? Alam na natin si Matibag kung anong klase ng tao si Matibag. True. Oo. Si Matibag ang yung pasok na pasok ang kanyang qualities sa mga hinahanap. Alam niyo, kung ako maghahanap ako ng mga walang halangang kaluluwa, si Matibag
Matibag, yes. O, di ba? Actually, Batibag, General Torre, yan talaga ang mga kanilang mga wangis, no? Oo. Diba? May Ngayon, may mold. Di ba? alam mo siguro hindi nila makuha ang PNP. Siguro may resistance sa PNP kasi PMAyer to si Bato eh. Nartates. Hindi nila makuha. Siguro sinabihan sila na, naku, wag po tayong sumama dyan kasi ano yan, may mga papalag na eme. So, at lalong-lalo na, natuto na sila dun sa sa nangyari kay PRD. I think everyone already, girl, hindi ba nila nakita, nung kinuha nila sa PRD, nung sinurvey uli yung Gen Z, bumagsak ang suporta ng Gen Z doon sa pag-aresto kay PRD. Mm-hmm. Ibig sabihin, the sentiment now of the people is they're against these kinds of machinations. Ngayon, pinakita nyo itong ganitong machinations kasi you are hoping na mapigilan nyo si Batong bumoto. Mm-hmm. Kasi nga, alam ninyo, di ba may mga palabas pa si Falsis na according to my Tweety Bird, hindi sila makukuha ng boto. The Senate coup is not gonna happen. Hindi mangyayari kasi nga daw parang hindi chances of a coup tomorrow 1% na lang kasi is trying to mount a Senate coup pero walang paputok bukas kung absent pa din si Bato de la Rosa. So yun yung nila, kung absent pa din. So they were hoping na hindi makukuha yung 12-3. Ay, hindi makukuha yung 12-3. Kaso nga, tatanga-tanga sila, kahit sabihin natin na hindi pasok yung 12-3, bakla, 9, ilan ba dapat para lang, simple majority lang ba? Simple majority lang, of the 24 of the Senate members, hindi yung present. Of the Senate members ba? Of the Senate members, hindi yung of those who are present. Pero sa botohan, kaya sa botohan importante nandun ka kasi you can only vote. Hindi ka pwedeng mag-vote ng yung papadala mo lang yung boto mo. Kailangan mong mag-appear. Yun yung nasa rules ng Senate. For changing Senate president? Oo. Hindi, pero yun din talaga yung rules ng yun din talaga yung rules ng Senate even in other matters. Ganon. Senate rules Philippines voting. Ito. The Senate shall elect. Mahirap ng tayo ma-fake news, girl. Kailangan exact. Mm-mm. A majority of all members present, provided that the quorum exists. With 24 senators, a quorum requires at least 13 present. So kahit 13 lang kayo, girl. Majority approval means at least 13 votes. Nakalagay? Oo. 13 is quorum. 13 is, Number 8. Page 7. Binabasa mo ba yung rules mismo? Some matters require majority of all members, 13 of 24. Yung Senate presidency, majority of all members yan eh. The Senate shall elect in the manner herein after a president pro tempore, a secretary, and a sergeant at arms. Okay. The president. Senate president.
voting. Vote. Teka, wait. Voting, page 57. Nasa akin na yung rules. Okay. Nakaharap rin ako sa rules eh. Page 57, nominal, viva voce. Okay, if there's a doubt, nominal voting, president shall not be obliged to vote. Senate President. Election of officers, 7, page 7 be. Election of officers. Election shall be elected by majority of all its members. Ayan. Majority of all its Officers, members. the officers, ayan, oo. So yun. Simple majority lang yan. So, Of 50% all plus members. Oo, of all 50% members. plus 13. 13 lang ang kailangan ko. 13 ang lang. kailangan talaga nila. So, pivotal nga si Bato. Pivotal nga si Bato. Kasi of So- all members eh. But for other matters, in order for them to do business, ang present kailangan 13. And then, the action to be affirmed, kailangan majority of the present members. Ganon. But for matters like electing an officer, of course, Senate President is an officer, it has to be a majority of all the members. So yun lang, so ang ano lang talaga nila noon is, ang chance lang talaga nila na mangyari yung Jesus Falsis, Madam Auring prediction. Oo. Jesus Falsis, manghuhula sa Quiapo. Manghuhula sa Quiapo prediction is, kung hindi pumasok si Bato de la Rosa, so they already know na 12 ang meron na. Alam na nilang sigurado na yung 12. Kaso, kung hindi umabot, kung 12 lang kayo, magiging Senate President pa rin ba si Senator Cayetano? Kung Election. Kasi si Tito Soto, naging Senate President siya. Ilan ang bumoto sa kanya? nung naging Senate President siya. Very din, I think around 13 lang din. Kasi Villars, hati yung Villars eh. At saka hati yung Villars. Yung parehas na Villars sa kabila yan. Tapos, Jinggoy is part of the minority. Pagkatapos sino ba yung kasama niya sa isang minority pa? Teka ha. Ang nasa minority ay Miguel Zubiri nasa majority. Nag-abstain to eh. So basically, ang bumoto kay Tito Soto noon, Bam Aquino, Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Lacson, Lapid, Pangilinan, Tulfo, Tulfo, dalawang Villar, Miguel Zubiri. Yun. So ilan lang bumoto kay Tito Soto? 13 din. Ay hindi, 19-4. Ay hindi pala. Ano pala ito, archiving? Kasi pagkapanalo ni Tito Soto, doon nagkaroon ng parang pinakamalaking minority. Ito nakakaloka.
15-9 daw, 15-9. I think ito nga yun, kasi 9 ang minority eh. 9 ang minority. Prior to this, 9 ang minority. Ang archiving, 1904, nung archiving nung impeachment. Tapos ngayon, ang result is 13-9. Okay? Actually, 13-8 lang talaga kayo. Or 12-8. 12-8 lang talaga ang totoong labanan. Kasi may gentleman's vote si Tito Soto sa si Alan. Okay. Okay. So, actually, ano pa rin pala? 13, magiging 13-9? 39, ililipat mo lang si Soto sa kabila, tapos ililipat mo lang si Alan dun sa kabila. So 13 pa rin.